Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Okay? Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon, okay? Ano yung kanyang iniisip sa'yo? Kanyang nararamdaman. Para to sa mga no contact situation. Give me the message. Anong energy ng person nila? Give me the message. Anong energy ng person nila? The High Priestess, reverse. Give me the message. Anong energy ng person nila? Person mo. Eight of Swords, reverse. Five of Wands, reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? The Fool. Give me the message. Anong energy ng person mo? Six of Swords, reverse. Give me the message. Four of Wands, reverse. Give me more information. Anong energy ng person mo? Three of Pentacles, reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? Six of Wands, reverse. Okay. Meron ako nakikita ditong Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra, Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo, Capricorn, and Taurus. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? The High Priestess, reverse. Then sinabayan ng Death. And Eight of Swords, reverse. Okay. Nakikitaan ko dito sa The High Priestess. Nafe-feel ko dito yung emotion ng person mo. Gusto niya nang makawala. Or sabihin natin, gusto niya ng new beginning sa inyong dalawa. Kasi meron ditong Death. Okay? Gusto niya ng kalayaan. Kumbaga, nafe-feel ko dito yung hinaharap na nito yung takot. Kumbaga, naibalik nito yung lakas niya. Naharap niya yung mga takot niya. Natanggalan niya yung mga masamang pangyayari sa inyong dalawa. Kumbaga, natanggap na rin ng person mo dito. Then, nafe-feel ko din dito na nagiging na siyang malaya sa sitwasyon. Kasi itong tao mo, kumbaga, tinapos na yung cycle sa inyong dalawa. Kumbaga, naka-move on na to. Okay? Then, nafe-feel ko din dito, hindi halos lahat yung iba sa inyo. Andun siya sa point na nilet go niya na, okay? Tapos na siya para rito, or sabihin natin, tapos na yung mga masasakit na nangyari sa inyo. Kumbaga, binaon niya na sa limot.
Kaya itong tao na ito, gusto nito yung bagong simula, pagbabago. Okay? Dahil lumabas ang The High Priestess Reverse. Nakikitaan ko dito na yung person mo, nag-give up na. Kumbaga nakikitaan ko dito na para sa'yo, hindi malinaw yung sitwasyon para sa person mo. At dahil ganun, dahil nararamdaman din to ng person mo, kumbaga tong person mo, binibigyan ka na ng laya. Okay? Para rito. Ito na yung nafe-feel ko. Then dito, sa Eight of Swords, reverse. So, nafe-feel ko dito yung paglaya nito sa kanyang nararamdaman. Kasi lumabas ang Eight of Swords. Ayaw niya nang maramdaman yung stuck sa sitwasyon. Kumbaga tong person mo, ginagamitan niya na yung intuition niya, mga kutob niya. Then, nafe-feel ko din dito, na marami tong pangyayaring kinaharap. Okay? Kumbaga, dahil sa sitwasyon na nangyari sa inyo, ang dami niya rin problemang kinaharap na kung saan natutunan niyang palayaan yung sarili niya. Kumbaga, ayaw niya may stuck okay? Ayaw niya may stuck, ayaw niyang mahirapan din siya sa sitwasyon. Kasi nakikitaan ko dito na hindi ka na niya pipilitin, okay? Kumbaga, kung nagiging kang matigas, nagiging siyang sumasabay na lang siya sa agos. Ganun yung nakikita ko dito. Kumbaga, hinahayaan na lamang niya na maging normal yung sitwasyon ninyo na matapos sa ganun, kung kayo, magiging okay. Pero hindi niya na to masyadong tinatrabaho para sa inyo. Okay? Hindi halos lahat. Kasi itong person mo dito, yung iba sa inyo, kumbaga, may stuck siya before, so ayaw niya na ma-experience yung ganong pakaramdam. Kaya itong tao na ito, nalungkot siya, okay? Saya sinapit din ang relasyon nyo. Hindi lang ikaw yung nalungkot dito. Kaya lang, dahil sa mga pangyayaring ito, itong person mo dito, nakaramdam din ng pagkawala, okay? Kumbaga, kung ikaw ay nasaktan din, itong tao na to nasaktan din. Na kung saan, ngayon, nare-realize niya, ginagamit niya na yung kanyang instinct sa nangyayari, okay? Binubuksan niyang kalinawan ng kanyang kaisipan. Kasi nakikitaan ka din ng tao nito na may pagbabago nang nagaganap sa'yo, okay? Kaya itong person mo dito, hinahayaan ka na lamang, ganun. Then dito, sa Five of Wands, reverse. So, nakikitaan ko ditong the Star and the Hangman reverse. The Hangman, okay? So, lumabas tong Five of Wands reverse. So, dumating sa point na itong person mo, ayaw niya na ng kaguluhan. Give up na siya sa away, sa conflict na nangyari sa inyo. Kumbaga, ayaw niya nang isipin ito dahil sa Five of Wands. Tapos na siya rito or ayaw niya nang buksang topic yung mga nangyari in the past. Kumbaga, nafe-feel ko dito na pinalalayan nito yung sitwasyon. Okay? Kumbaga, hindi na siya nagpapaka-pilit para sa connection ninyong dalawa kasi nakikitaan niya yung pag ayaw mo sa kanya kaya nire-respeto ka nito. Okay? Ayaw niya na kasi yung yung mag-away kayo. Yun yung tumanim sa kaisipan mo. Ayaw na niya ng ganun. Dahil lumabas sa this star, so nararamdaman ko na itong person mo, nabubuksan ng kanyang spiritual or sabihin natin na nagkaroon to ng pag-asa, okay? Nakikita ko rin dito na meron tong mga desisyong ginawa. Then nakikita ko din dito na kinailangan niya mag-sacrifice para rito, okay, sa connection na to. Para lang respetuhin kung ano yung gusto mo, okay? Kumbaga, nakikita ko ditong hindi kanya na pipilitin, kung ayaw mo, okay lang. Ganon yung person mo dito.
Kasi gusto ng person mo dito yung pagbabago yung panibagong energy, yung fresh, na kung saan ayaw na rin niya ma-experience yung mga nangyayari sa inyo in the past. Ganun. Meron tong hinihiling or pwede rin sabihin na meron nagaganap sa person mo na malaking pagbabago, maraming pagbabagong nagaganap sa kanya. Na kung saan umaasa ito, punong-puno siya ng pag-asa. Pwede rin sabihin na maraming magagandang nangyayari sa kanya, okay? Na kung saan nabubuksan yung kanyang, pwede rin sabihin na napalapit din to kay God. Or pwede rin sabihin ikaw din to, the star. Pero ganun pa man nafe-feel ko dito yung kaluwagan yung dalawa. Respeto kanya, then hinayaan kanya. Kasi ayaw ng tao na to na ipagsiksikan niya yung sarili niya sa taong ayaw sa kanya. Ganun yung energy niya, okay? Kumbaga, hindi niya pinagsisiksikan yung sarili niya sa'yo. Although, sinuyo ka niya, pero kung nararamdaman niya na talagang wala na, bumitaw na rin siya. Ganon. Hindi halos lahat ha. Ito na yung nakikita ko. The Fool. Upright. Page of Swords. Pero lumabas pa rin ng Lovers. Okay? And the Page of Swords. So, ibig sabihin, meron ditong The Fool. Ikaw kasi dito ay innocent. Kumbaga, wala pa rin pagbabago sa'yo. Ganon ka pa rin. Kung ano yung nakilala ka niya dati, ganon pa rin yung attitude mo. Ganon. Then, nafe-feel ko din dito, yung mensahe, may parating sa yung mensahe. Pero ganon pa man, pinag-iingat ka din dito, okay? Kasi meron nga The Fool. Meron ditong tukso. May patibong, kumbaga. Then, nakikita ako dito, ikaw, may pagka-young energy. May pagka-talkative ka. Ginagamit mo ngayon yung kaisipan mo. Napaka-energetic mo. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, masigla ka. Masayang kausap, masayang kasama. Kasi, malakas din yung sense of humor mo. Okay? Then, lumabas ang The Lovers. So, sinasabi dito, na merong pagkikitang muli. May partnership. Then, may romance din. Kumbaga, pagkakasundo. Na kung saan nakikitaan ko dito yung pagmamahalan ng bawat isa. Kaya lang meron ditong lihim. Okay? Sabihin natin na lihim kahit pa rin yung minamahal sa panahon ngayon. Ito lang nakikita ko dito. Then, tingnan pa natin dito sa Six of Swords reverse. Lumabas ang Nine of Pentacles and Knight of Wands. So, nakikitaan ko dito sa Six of Swords. Nakahinga ka na ng maluwag dito. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito yung kapayapaan mo. Merong katatagan. Or sabihin natin na tumatag din yung person mo dito. Okay? May pagbabagong naganap sa person mo. Nafe-feel ko din dito sa Nine of Pentacles. Meron ditong tagumpay. Sabihin natin na yung person mo, okay? Siya yung tipo ng tao na confident na. Adventurous, energetic, then malakas din yung appeal niya. Nakikitaan ko rin dito na yung success, okay? May magandang nangyayari sa person mo. Maybe ilang taon din kayong hindi nagkakausap, hindi mo alam kung ano nangyayari or nagaganap sa kanya. Pero itong tao nito, nagiging na siyang success sa kanyang ginagawa, okay? Then, nafe-feel ko din dito na nagiging maayos ang takbo ng kanyang kabuhayan. Kumbaga, lahat ng kanyang pinaghirapan ay nagbubunga na. Ganon ko siya makita sa Nine of Pentacles. Then, sa Knight of Wands, itong person mo, charming, okay? Malakas yung kanyang charisma, energetic. Ito rin nafe-feel ko. Then, Four of Wands. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo, Capricorn, Taurus, and Gemini, Aquarius, and Libra. Meron ditong The Devil. So, lumabas ang The Devil.
and Queen of Pentacles reverse. So, nafe-feel ko dito, no, meron ditong tao na ayaw. Kumbaga dito sa The Lover, gusto na nito yung pagkakaayos. Pwedeng ikaw to, si Four of Wands reverse. Ayaw mo makipag-communicate dito, okay? Meron kasi ditong sabihin natin na dahil sa experience na naranasan mo dito sa tao na ito, wala ka ng tiwala kasi the devil energy. Kumbaga, nakikitaan ko dito na ayaw mo nang matrap sa isang sitwasyon na mahirap alisan. Kasi mahirap matrap yung nararamdaman mo ba na mamaya mahulog ka muli tapos hirap ka na ulit bumangon. Kasi nakikitaan ko dito na naka-moving on ka na. Then nafe-feel ko din dito na meron ditong nagsiselos sa'yo. Meron ka ditong tao na naiinggit din sa'yo. Okay? Or pwede rin sabihin, nagiging mean ka sa person mo. Kumbaga, wala kang tiwala talaga dito. Then, nafe-feel ko din dito dahil takot ka din sa mga sasabihin ng ibang tao sa'yo. Sa mga ibubulgar or something na pagchismisan, takot ka doon. Ayaw mo nang ganun kasi ayaw mo bumalik. Ayaw mo bumalik sa sitwasyon na naka-stuck ka tulad before. Kaya ayaw mo nang pagkikita dito. Ayaw mong makikonek. Ganun. Then dito, sa Three of Pentacles reverse. So, lumabas ang Ace of Swords and Three of Swords reverse. Nakikitaan ko dito, sa Three of Pentacles. Meron dito nagse-self-sabotage. Kumbaga, kung yung person mo dito gusto pang ayusin, ikaw ayaw mo kasi itinatak mo na dito sa isipan mo yung masasamang pangyayari na kung saan nagmark sa puso mo at sa isip mo. Kaya ayaw mo nang maulit yung ganong sitwasyon. Kasi nakikita ko dito na na-overcome mo yung stress mo, okay? Pinatawad mo to, then niletting go mo yung nangyari sa inyong connection. Then nakikita ko dito na marami kang pumasok na ideas sa kaisipan mo. Marami kang na-achieve pamula na nag-focus ka sa sarili mo. Ito rin nakikita ko, marami kang napagtagumpayan at nalampasan mo yung mga pagsubok na kinaharap mo kasi naka-moving on ka dito eh. Kasi nalampasan mo to si Three of Swords reverse. Nahiling mo yung sarili mo sa trauma na nangyari sa'yo in the past at ngayon bumabangon ka muli. Humahanap ka ng mga panibagong perspective. May mga bagong idea, then lumalabas na rin para sa yung katotohanan or nagiging totoo ka na rin sa sarili mo. Ganun ko itong makita. Dahil ganun nagiging kang matagumpay, individual. Kasi nalampasan mo yung mga challenge na kinaharap mo. Then, meron ditong Six of Wands reverse. So, nakikita ko dito ang The Fool and Seven of Wands upright. Dito sa Six of Wands, nakikita ko dito na hindi ka nakapokus na para sa person mo, Kaya lang, may panahong naiisip mo pa rin tong tao nito. Sumasali sa isipan mo ba? Pero nakikita ko dito kasi yung pagiging mong adventurer sa The Fool. Masayahin ka, makulit, ganun. Or sabihin natin na medyo may pagkakalog, ganun. Then, in a sense, masayahin ka. Kumbaga, nakikita ko dito, kahit marami kang pagsubok na kinaharap, hindi ka takot magsimula muli, ganun. Kahit baga bumagsak ka, halimbawa, nasaktan ka, bumagsak ka, hindi ka takot magsimulang ibangon muli yung sarili mo. Kahit masaktan ka, babangon ka. Nasaktan ka ulit, babangon ka ulit. Ganun yung energy mo. Kasi, hindi ka takot eh. Hindi ka takot sa mga posibilidad na mangyayari sa'yo. Kumbaga, handa ka. Dahil dito sa Seven of Wands, alam mo kasi kung paano manindigan sa iyong sarili, okay? Kumbaga, sa larangan ng digmaan, handa ka, prepare ka. Marami kang bala, ganun. Then, nakikita ko rin dito na mataas yung ground mo. Kumbaga, yung boundary sa iyong sarili, napaka-taas. Kumbaga, nilagyan mo talaga ng
poder yung iyong sarili. Okay? Handa ka kasi dito, naninindigan ka para sa sarili mo. Alam mo yung kakayahan mo. Ganun kita makita. Then, tingnan pa natin kung ano pa yung mensaheng pinararating sa'yo. Give me the message for you. Ano mensahe sa'yo? Give me the message. Meron ka ditong Lilith. So, nabalik mo yung tapang at lakas mo. Naibalik mo muli yung sarili mo. Para kang phoenix. Kaya mo si Lilith, mayroong phoenix dito. Para ka bang phoenix na bumagsak ka man pero bumabangon at bumabangon kang muli. Ganon. Dahil lumabas nga dito sa 7 of Wands, nanindigan ka para sa iyong sarili. Give me more information. Ano pang energy mo? Meron ditong moonflower. Okay? Kumbaga, sinasabihan ka dito na lumalago ka kahit walang nanonood sa'yo or pwede rin sabihin na nagiging private para sa sarili mo. Hindi mo pinakikita sa ibang tao yung nagaganap sa'yo. Yung malaking pagbabagong nagaganap sa'yo. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito yung malaking pagbabago para sa'yo. Na kung saan, yumayabong ka. Ganon. Para bagang umaasenso ka ng tahimik. Ganon. May mga plano ka or may mga proyekto ka na umaangat ng tahimik. Ganon yung energy. Give me more information. Meron ditong Celine. Okay, Celine. So, kumbaga nakikita ko dito na nagiging kang kaliwanagan sa ibang tao. Maybe sa mga experience na nangyayari sa'yo, once na meron na hingi sa'yo ng advice, na i-apply mo to para maibahagi sa ibang tao yung nangyari sa'yo at kung paano ka nakasurvive sa ganung sitwasyon, okay? Parang ikaw ay nagiging liwanag para sa ibang tao. Ganon. Kung may mga kaibigan ka nahihirapan, magaling ka mag-advise, napapayuhan mo sila ng tama, ganon. Ganon na yung nakikita ko dito. Give me more information. Ay, ang dami naman. Ay, hindi ko na ito kunin at napakadami. Tingnan pa natin. Give me the message. Ano pa yung mensahe sa'yo? Ayan. New Moon. Dahil ngayon ay New Moon in Capricorn, lumabas ang New Moon. Excuse me. So, ibig sabihin, handa ka na magsimula. Andun ka na sa point na new start, new beginning. Kumbaga, malaking pagbabago na yun naghihintay sa'yo. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe dito. Give me more information. Ano pa yung mensahe pinararating sa'yo? Okay. Respect. Alam mo kung paano i-respeto yung sarili mo. Meron ditong 26. Then message of guidance. Kasi nakikita ko dito na ginagabayan ka. Meron ditong 36. Children. So, ibig sabihin, para kang bata. Pure, innocent. Kumbaga, yung pusong bata mo, hindi pa rin nawawala sa'yo. Kumbaga, kahit umiidad ka na, andun pa rin yung pagiging childish, paminsan-minsan, mga ganun ba. Meron ditong 14. Giving more information. Message of forgiveness. Kumbaga, sinasabihan ka dito na magpatawad. Reunion. May pagkikitang muli. Okay? Meron ditong 40 years old, 27, 14, 36, and 26. Ayun lamang po. Thank you for watching and love and peace.